makikilala nyo ng lubusan ang isang actress, singer, model at dancer na si Jane De Leon o kung sino nga ba siya sa likod ng kamera. Malalaman nyo sa video na ito ang kanyang biography or lifestyle o ang kwento ng kanyang buhay, ang kanyang mga naging karelasyon o ang mga na-link sa kanya at kung meron na nga bang nagpapatibok ngayon sa puso ng actress. Kung kailan na saan nga ba siya nagsimula sa kanyang showbiz journey at kung gaano nga ba kalaki ang kanyang net worth. Malalaman nyo rin dito kung may naipundar na nga ba siyang bahay at mga sasakyan kahit bago pa siya sa industriya ng si Jane Florence Benitez De Leon o mas kilala bilang Jane De Leon ay ipinanganak noong November 22, 1998 sa San Pedro, Laguna at dito niya rin ginugol ang kanyang childhood years kasama ang kanyang mga magulang. Ang kanyang mga magulang ay sina Roel De Leon at Maricar Harty Benitez De Leon. Si Jane ang bunso sa kanilang 6 na magkakapatid. Siya ay may isang nakatatandang kapatid na lalaki na si Francis at may 4 pa siyang kapatid sa father side na sina Carol, Kerox, Karen at Ned. Ang actress ay nag-aaral ng elementarya sa San Roque Elementary School at sa Sampaguita Elementary School at sa high school naman ay nag-aaral siya sa Sampaguita National High School. Pero natapos niya ang kanyang junior years through ALS o Alternative Learning System dahil pinagsabay niya ang kanyang trabaho at pag-aaral kaya hindi siya makapasok sa normal class. At laking pasasalamat niya sa ALS dahil nagbigay ito sa kanya ng pag-asa para tuparin ang kanyang pangarap. Ang nagpapasaya kay Jane ay makita ang kanyang ina na masaya dahil ito talaga ang gusto ng kanyang ina na makita siya na nakasuot na ng toga. Sinabi niya na lumaki siya sa mahigpit na mga magulang lalo na nga man niya na sobrang mahigpit ito dahil siya ang bunso kaya bantay sarado talaga siya. At sabi niya na malaking impluensya sa kanyang paglaki ang kanyang mga magulang. Ang kanyang ama ay isang disciplinarian at ang kanyang ina naman ay ang kanyang guidance counselor, lalo na pagdating sa kanyang karera at buhay pag-ibig sa kasalukuyan. Ang kanyang ama ay namatay sa lung cancer noong 2016 at noong Father's Day, June 21, 2021 ay nagbigay pugay siya sa kanyang ama sa Instagram post at inihayag niya kung gaano niya ito namimiss. At nagpapasalamat siya sa pagmamahal, pag-aalaga, pag-aasikaso at sa sakripisyong ibinuhos ng kanyang ama sa kanila. Ibinunyag ng actress sa isang YouTube vlog na talagang ipinangalan siya sa kanyang Lola Jane at sa kanyang tiyahin. Galing sa kanyang Lola Jane ang kanyang pangalan na Jane. Ang Florence ay galing sa kanyang tiyahin o sister ng kanyang ama na ang pangalan ay Flor. Tapos ang kanyang ama ay Roel Florencio, kaya naging Florence siya. Kung hindi siya pinangalan ng Jane Florence, ang pipiliin sana ay pangalan sa kanya ng kanyang mga magulang ay Hyacinth, Amapola, Jade o Joey. Ngayon ay tinatawag siya na Chinese sa kanyang pinakamalapit na miyembro ng pamilya at mga kaibigan dahil nung baby pa siya ay para daw siyang Chinese kapag nagsasalita at ang nakaisip naman ng pangalan na Chinese ay ang brother niya. Sa kanyang pag-amin, inihayag ni Jane na talagang pinangarap niyang maging sundalo nung bata pa siya. Gusto talaga niya maging sundalo dati kasi gusto niyang tumulong sa mga tao, mahilig siya sa baril at gusto niya yung mga activities na ginagawa ng mga sundalo pero hindi pumayag ang kanyang ina nito. Ang actress ay pinanganak at pinalaki sa Laguna at sa kanilang paninirahan dito ay naranasan ng kanyang pamilya ang hirap sa buhay nung bata pa siya. Sinabi niya na mahirap talaga sila noon. Dumating sa punto na may pumasok na manok sa kanilang bahay at kinatay ito ng kanyang ama kasi wala na talaga silang makain sa panahon na yun. Nangungutang talaga sila dahil kahit piso ay wala talaga silang pera at dumating din sa punto na ilang araw silang hindi kumakain dahil sa hirap ng buhay. Dahil sa mga karanasang ito ay nagiging strong siya as a person. Ang actress mga Meg ay marami ring talento. Bukod sa pag-arte, nagmumodelo rin siya, sumasayaw, tumutugtog ng drums at gitara, nag-archery at marunong magluto ng pasta na pagkain kung saan natutunan niya sa kanyang yumaong ama. Ang paborito naman niyang pelikula ay ang The Notebook na isang American romantic drama film na paulit-ulit niyang pinanood at ang John Wick na isang American action film. Mahilig rin siya sa animated and fantasy show at wrestling din na pinanood na nung bata pa siya hanggang ngayon. At siya ay may maraming followers sa kanyang Instagram na umaabot ng 2.7 million followers. Siya isang katuwaman talaga dahil ginugugol niya ang kanyang libreng oras sa paglalaro kasama ang kanyang 15 pusa na kadalasan ay niligtas at inampon niya. Kapag hindi siya nagtatrabaho, nag-experiment siya ng iba't ibang dishes o ulam at nagbasa ng mga libro tulad ng Atomic Habits. Bata pa siya ay mahilig na talaga siya sa K-pop, simula nung 13 years old pa siya hanggang ngayon. At itinuro niya na ang K-drama ay isa rin sa dahilan kung bakit siya pumasok sa pag-arte. Dahil sa kanyang king ganda ay may mga nabighani sa kanya,
Gaya na lamang ng isang kapamilya aktor na si Aaron Villaflor. Ang kanilang relasyon ay nagtagal lamang ng 1 taon. Kinumpirma ni Jane na sila ay may relasyon noong October 2017 at pareho nilang kinumpirma na sila ay hiwalay na noong August 2018. Ang dahilan ng kanilang hiwalayan ay may mga bagay na hindi sila magkaintindihan. May faktor rin ang agwat ng kanilang edad kaya hindi sila mag-jive in so many ways at walang third party involved sa kanilang hiwalayan. Ang pangalawa na nalink sa kanya ay si Gab Lagman. Si Gab at Jane ay magkasama sa teleserye na Halik kung saan nakitaan sila ng chemistry ng mga fans at may haka-haka na niligawan niya si Jane. Pero sinagot ito ni Gab sa isang interview na hindi siya nanligaw sa aktres at magkaibigan lamang sila kasi gusto ni Gab na mag-focus siya sa kanyang karera. Ang pangatlo na nalink sa kanya ay si JC Alcantara. Si JC at Jane ay magkasama rin sa teleserye na Halik. Tinanong si JC ni Yam Concepcion na kapwa nila co-star sa teleserye na Halik kung sila pa rin ba ni Jane De Leon at ang sagot ni JC ay no, hindi na po. Kung pagbabasihan natin ang sagot ni JC, parang may relasyon sila dati pero nilihim lang nila ito. At ang pang-apat ay si Joshua Garcia. Si Jane at Joshua ay magkasama sa upcoming television series na Darna kung saan si Joshua ay ang kanyang leading man sa seryeng ito. Kinilig ang mga tao sa kanila nung pumunta si Jane sa likod ni Joshua at niyakap na ito nung inawit nila sa grand finale ang Christmas Station ID na pinamagatang andito tayo para sa isa't isa. Inakala na marami na ang sweet ng dalawa. Ang totoong nangyari pala ay naranasan ni Jane ang wardrobe malfunction at nagpasalamat ang aktres kay Joshua sa pagtulong sa kanya na matakpan ito. May mga nagsuggest na sana magka-love team sila dahil bagay talaga silang dalawa at sila ay magkaibigan lamang mga Meg. Sa ngayon ay walang napabalitang may karelasyon si Jane at sana ay mahanap niya ang magpapatibok sa kanyang puso. At ngayon mga Meg, ay malalaman niyo na kung kailan at saan siya nagsimula sa kanyang showbiz journey. Ang showbiz journey na actress ay nagsimula sa pageantry at sumali siya noon sa mga pageant sa kanilang bayan sa San Pedro, Laguna. Noong 2009 ay nanalo siya ng Miss Photogenic Award sa Little Miss San Roque pageant at nagbabasakali din siya na sumali sa mga modeling competitions. Ang kanyang ina ang nagkumbinsi sa kanya na sumali sa mga pageant at modeling. At isa sa mga modeling stints niya ay nadiscover siya ng isang talent scout mula sa kabilang network. Bago siya nakita ng manager niya si Tyrone Escalante at tinala siya sa Star Magic kung saan nagsimula ang kanyang showbiz journey. Noong 2014, nagsimula siyang gumawa ng TV commercials at lumabas sa isang ad para sa Pinoy snack brand. Sa panahon ito, siya ay nagrepresent ng Glamour Talent Agency Incorporation para sa kanang modeling gigs. Noong 2015, nagsimulang gumanap si Jane ng mga beat roles at minor characters sa mga pelikula ng Star Cinema. Ang kanang first big screen appearance ay sa romantic comedy drama film na Just the Way You Are na na-release noong June 17, 2015 at siya ay gumanap bilang isang cheerleader. Sa isang panayam, sinabi ng aktres na nakaranas siyang pumila ng ilang oras upang mag-audition para sa commercials, ngunit siya ay na-reject at inamin niya na muntik na niyang talikuran ang kanyang karera dahil hindi na siya nakakuha ng opportunities at nainip na din po siya. Pero hindi siya tumigil doon at lalo pa siyang lumaban dahil para sa kanya, kung kaya ng iba, kaya niya rin. Noong September 2015 ay gumanap siya bilang supporting character sa sexy romance movie na Ex with Benefits. Sa isang panayam, ibininag ni Jane na nag-audition siya para maging The Barkads para sa It Bulaga. At sinabi rin niya na nag-audition siya para sa Simons Paulus Multinational Group na tinatawag na Now United sa California, USA noong 2017. At hindi siya napili o nakapasok sa dalawang audition na ito. Pero hindi siya nawala ng pag-asa dahil para sa kanya, ang lahat ay may kanya-kanyang oras. Noong 2016, formal na inilunsad si Jane sa noontime show na It's Showtime bilang membro ng isang girl group na tinatawag na Girl Trends na kilala ngayon bilang GT. Pinatunayan din ni Jane na siya ay isang overall performer sa pamamagitan ng Sunday variety show na ASAP at naipakita rin ng young talent ang kanyang husay sa pag-arte sa pamamagitan ng weekend shows ng Kapamilya Network tulad ng Once Upon a Time, Ipaglaban Mo at Malaala Mo Kaya. Bago siya umalis sa bansa para sa Now United Bootcamp noong 2017, gumanap siya bilang Loren Katapang na isang supporting character sa hit primetime series na Lalo na Sangre. At gumanap rin siya bilang si Maggie sa hit primetime series na Halik na ipinalabas mula August 2018 hanggang April 2019.
Nakagawa rin si Jane ng 4 na pelikula mula 2017 hanggang 2019 at ito ay ang The Debutantes, Jose Bartolome Goro, Walwal at The Harris. Noong 2019, dumating ang biggest break ni Jane sa kanyang showbiz career dahil nakuha niya ang Darna role. Noong July 17, 2019, nag-announce ang Star Cinema Managing Director na si Olivia M. Lamasan na si Jane ang napili nila para maging susunod na Darna. Sinimula nilang paggawa ng pelikula ng Darna's movie remake noong April 2020 pero isa ang Darna sa malalaking pelikula ng Star Cinema na apektado ng enhanced community quarantine. At noong August 2020 ay nagdesisyon na ang Star Cinema na i-drop ang movie remake ng Darna pagkatapos ng 7 taon. Ang proyekto ay muling binuhay noong November 2020, ngunit sa pagkakataong ito ay bilang isang serye na sa telebisyon. Dahil nahinto paghahanda para sa teleserye na Darna dahil sa pandemya, pansamantalang sumali si Jane sa FPJs Ang Probinsyano at gumanap bilang si Leia Amante. Pero umalis siya sa programa dahil malapit na siya magsimulang mag-film para sa Darna. Huling lumabas siya sa FPJs Ang Probinsyano noong August 20, 2021 matapos makasama sa serye ng halos 8 buwan. Ang aktres ay bumida sa pinakamalaking proyekto ng ABS-CBN ngayong 2022 sa Mars Ravelos Darna The TV series bilang si Narda Custodio o Darna. At ngayon mga Meg, ay malalaman nyo na kung gaano nga ba kalaki ang kanyang net worth. Ayon sa iba't ibang source, ang net worth na aktres ay nasa $1 million hanggang $5 million o ito ay nasa 50 million pesos hanggang 250 million pesos. Inamin ng aktres noong nakaraang taon na gusto niya ng bagong kotse para sa kanyang karawan pero mas unahin muna niya ang negosyo. At ang naisipan niya na negosyo ay pet grooming business. Ang gusto ng kanyang ina ay laundry business at ang kanyang brother naman ay gusto ng car wash with cafe. Pero pag-usapan muna nila kung alin sa mga ito ang pipiliin nila na maging unang negosyo niya. Sinabi ni Jane na dream niya talaga na magkaroon ng bahay, hindi lang para sa kanya kundi para na din sa kanyang pamilya. Inamin na aktres sa isang panayam na siya ay nakapundar na ng sariling car at van pero hindi niya ito ipinakita sa publiko para na rin sa kapakanan niya. Nakakahanga talaga ang katulad niya dahil hindi siya sumusuko sa kabila ng kanyang mga naranasan na hirap sa buhay para makamit kung anong meron siya ngayon.